Akala mo ba ay may karapatan ka sa bahay na ito? Isang pirasong basahan ka lang na pinulot ng anak ko mula sa putikan. Hubarin mo ang iyong pagkatao, Lina, dahil sa pamilyang ito, ang pawis mo ay pag-aari namin. Si Amin, sa gitna ng rangya ng BGC, isang babae ang nakatayo sa sarili niyang sala habang tinatapak-tapakan ng mga taong pinakain niya. Ngunit sa likod ng kanyang mga luha, may isang lihim na plano. Hanggang kailan mo kayang magtiis bago mo tuluyang sunugin ang tulay ng iyong nakaraan? Magsisimula na ang paniningil. Huwag kang tanga, Marco. Hindi habang buhay ay dumedepende tayo sa mumo na ibinibigay ng babaeng iyan. Akin na ang titulo ng kondo na ito at ako ang magdedesisyon kung kailan natin ito ibebenta para mabayaran ang mga utang natin sa kasino. Tutal, asawa ka naman niya, kaya sa iyo rin naman dapat nakapangalan ang lahat ng ari-arian niya kung naging masunurin lang siyang manugang. Ang boses ni Doña Remedios ay parang laslas ng patalim sa katahimikan ng hapon. Sa labas ng pintuan ng kanilang master bedroom, nakatayo si Lina, hawak ang isang bandehado ng hiniwang mangga at ubas, ang paboritong merienda ni Marco pagkatapos ng trabaho. Maingat niya itong inihanda, pinili ang pinakamatatamis na prutas at tiniyak na malamig ang tubig na isisilbi sa asawa. Sa bawat hiwa ng kutsilyo kanina sa kusina, ang tanging iniisip ni Lina ay kung paano mapapawi ang pagod ng lalaking pinangakuan niya ng habambuhay na katapatan. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang biyenan ay tila lason na unti-unting pumapatay sa bawat selula ng kanyang puso. Pero ma, kay Lina ang perang pambili rito. Ang mahinang sagot ni Marco, ang boses na dati ay nagbibigay ng kalmado kay Lina, ngayon ay punong-puno ng karuwagan. Pinaghirapan niya iyan sa Dubai bago kami ikinasal. Baka magalit siya kapag nalaman niyang kinuha natin ang titulo sa vault. Isang mapang-uyam na tawa ang narinig ni Lina mula sa loob. Magagalit? Pagkatapos ng lahat ng pagkalinga na ibinigay ko sa kanya? Siya na nga itong pumasok sa isang respetadong pamilya kahit galing lang siya sa probinsya. Utang na loob niya sa atin na tinanggap natin siya. Ang perang iyan, Marco, ay maliit na kabayaran lang sa dangal na ibinigay natin sa kanya. Kunin mo ang susi habang naliligo siya mamaya. Huwag kang maging malambot. Kung hindi, pare-pareho tayong pupulutin sa kangkungan. Nanigas ang mga paa ni Lina sa malamig na sahig na gawa sa mamahaling marmol. Ang bandehadong hawak niya ay nagsimulang manginig. Ang mga kristal na baso ay nag-uumpugang lumilikha ng mahinang tunog na tila nagbababala. Naramdaman niya ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang hangin sa loob ng marangyang condominium sa BGC ay tila nawalan ng oksiheno. Bakit ganito? Ang tanong na paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Ang lahat ng pagtitiis niya sa loob ng 3 taon, ang pagsilbi sa biyenan na tila isang katulong, ang pagbayad sa lahat ng luho ni Marco, ang paglunok sa mga masasakit na salita tuwing nagkakamali siya sa panlasa ng pagkain. Lahat ba ng iyon ay kulang pa? Dahan-dahang ibinaba ni Lina ang bandehado sa maliit na mesa sa pasilyo. Walang tunog, walang kalansing. Ang kanyang mga kamay ay tila nawalan na ng pakiramdam, ngunit ang kanyang dibdib ay tila sasabog sa sobrang bigat. Isang patak ng luha ang kumawala sa kanyang mga mata, bumagsak sa makinis na balat ng mangga, ngunit agad niya itong pinunasan.
Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Tumingin siya sa salamin sa dulo ng pasilyo at nakita ang isang babaeng hindi na niya halos makilala. Isang babaeng may maputlang mukha, mga matang puno ng pagod, at isang pusong durog na durog na. Pumasok siya sa banyo at binuksan ang gripo. Ang tunog ng tubig na bumubuhos sa lababo ay nagsilbing tabing sa kanyang mahinang paghikbi. Tumingin siya sa kanyang refleksyon. Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa kanyang leeg, tila hinahanap ang nawalang lakas. Doon, sa gitna ng karangyaan ng Bonifacio Global City, sa gitna ng mga matatayog na gusali at kumukititap na mga ilaw, naramdaman ni Lina ang pinakamatinding pangungulila. Siya ay nakatira sa isang gintong hawla at ang mga taong tinawag niyang pamilya ang siyang mga gwardiyang naghihintay lamang ng pagkakataon upang tadtarin ang kanyang mga pakpak. Sa katahimikan ng banyong iyon, isang malamig na desisyon ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Ang sakit ay dahan-dahang napalitan ng isang matalas na linaw ng pag-iisip. Kung ang pag-ibig ay isang negosyo para sa kanila, panahon na para simulan ni Lina ang kanyang sariling paniningil. Ngunit sa kabila ng puot, isang tanong ang nananatiling nakatusok sa kanyang puso na tila isang karayom na hindi matanggal-tanggal. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang isang sumpa kung ang taong pinangakuan mo ay siya palang kukuha ng iyong huling hininga? Lina, anak, maupo ka muna rito sa tabi ko. May mahalaga tayong pag-uusapan bilang isang pamilya. Ang tinig ni Doña Remedios ay malambot, tila isang pelus na nagnanais bumalot sa sugatang puso ni Lina. Nakaupo ang matanda sa dulo ng mahabang hapagkainan na gawa sa nara, ang kanyang postura ay tuwid at puno ng autoridad. Sa tabi niya, nakayuko si Marco. Ang mga daliri ay abala sa paglalaro sa gilid ng kanyang baso, hindi makatingin ng diretso sa kanyang asawa. Dahan-dahang lumapit si Lina. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng manipis na salamin na anumang oras ay maaaring mabasag. Naupo siya sa tapat ni Marco. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng mesa upang itago ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ano po iyon, Mama? Ang mahinang tanong ni Lina. Pinilit niyang panatilihing kalmado ang kanyang boses kahit na sa loob niya ay tila may isang bagyong nagngangalit. Huminga ng malalim si Remedios. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang pekeng pag-aalala. Alam mo naman, Lina, na ang tanging hangad ko lang ay ang ikabubuti ninyong mag-asawa. Nakikita ko ang pagsisikap mo rito sa kondo, pero sayang ang perang nakatingga lang sa apat na sulok na ito. May isang malaking investment opportunity na inaalok sa akin ang isang matagal ng kaibigan. Kung isasanla natin o ibebenta ang unit na ito, mas malaki ang babalik na pera sa atin. Para rin ito sa kinabukasan ninyo, lalo na kapag nagkaanak na kayo. Tumingin si Lina kay Marco. Naghahanap ng kahit maliit na senyales ng pagtutol, ng kahit anong patunay na ang lalaking pinakasalan niya ay may natitira pang paninindigan. Ngunit nanatiling pipi si Marco. Mama, pasensya na po. Ang tugon ni Lina, ang bawat salita ay maingat na binibitawan. Pero ang kondo na ito ang tanging seguridad na mayroon ako. Pinaghirapan ko po ito sa loob ng maraming taon sa ibang bansa. Hindi ko po yata kayang pakawalan ito para sa isang investment na hindi pa sigurado. Ang katahimikan sa loob ng silid ay biglang naging mabigat. Ang malambot na anyo ni Doña Remedios ay dahan-dahang naglaho.
napalitan ng isang anyong puno ng poot. Ang kanyang mga mata ay nanliit at ang kanyang labi ay nanginig sa galit. Seguridad, ang bulyaw ni Remedios, ang kanyang boses ay tumaas ng ilang oktaba. Ano ang tingin mo sa amin ni Marco, mga magnanakaw? Pagkatapos ng lahat ng pagkalinga na ibinigay namin sa iyo, ganyan ang isusukli mo? Napakadamot mo. Nakalimutan mo na yata kung sino ang tumanggap sa iyo noong wala kang kahit na ano, kundi ang perang galing sa pagiging katulong sa ibang bansa. Mama, hindi po sa ganoon. Hindi na natapos ni Lina ang kanyang sasabihin. Isang mabilis na paggalaw ng kamay ni Remedios ang sumunod, at bago pa makaiwas si Lina, ang tunog ng isang malutong na palad ay humampas sa kanyang kaliwang pisngi. Ang lakas ng impact ay nagdulot ng isang matinding init na gumuhit sa balat ni Lina, sapat upang mapalingon ang kanyang mukha sa isang tabi. Nanlabo ang paningin ni Lina sa biglaang sakit. Ramdam niya ang pagtibok ng kanyang pisngi, ang hapdi na tila nanunuot hanggang sa kanyang buto. Ngunit ang mas masakit ay ang pananatiling tahimik ni Marco. Nakita ni Lina sa gilid ng kanyang mga mata na tumayo ang kanyang asawa, ngunit sa halip na lumapit sa kanya, ay tumalikod ito at naglakad patungo sa balkonahe, tila walang narinig o nakita. Wala kang utang na loob. Ang huling sigaw ni Remedios bago ito tumayo at marahas na hinila ang kanyang mamahaling bag mula sa silya. Pag-isipan mo ang naging desisyon mo, Lina. Dahil sa pamilyang ito, walang puwang ang mga taong makasarili. Naiwang mag-isa si Lina sa hapagkainan. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang matinding emosyong hindi niya maipaliwanag. Hinawakan niya ang kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa mainit na balat. Tumayo siya ng dahan-dahan. Bago lumabas ng silid, nakita niya ang bag ni Remedios na bahagyang nakabukas sa ibabaw ng side table malapit sa pintuan, tila nalimutan sa gitna ng pagmamadali nito. Isang puting sobre ang bahagyang nakalawit mula sa loob. Pinunasan ni Lina ang kanyang mga luha at lumapit sa mesa. Gamit ang nanginginig na kamay, kinuha niya ang sobre. Ang kanyang puso ay tumibok nang mabilis nang mabasa ang nakasulat sa labas. Final Demand Notice, Metropolitan Casino and Resort. Binuksan niya ang sulat at doon ay tumambad ang isang katotohanang mas masakit pa sa sampal na tinanggap niya. Isang utang na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso at ang pangalan ng naggarantiya sa utang ay hindi lamang si Remedios, kundi pati na rin si Marco. Dito, sa gitna ng katahimikan ng kanilang marangyang tahanan, naramdaman ni Lina ang isang malamig na hangin na tila humahalay sa kanyang pagkatao. Ang kanyang asawa, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ay matagal na palang itinataya ang kanilang kinabukasan sa isang laro ng pagkakataon. Tumingin si Lina sa balkonahe kung saan nakatayo si Marco, nakatalikod sa kanya habang naninigarilyo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lina. Inilagay niya ang sulat sa loob ng kanyang bulsa at dahan-dahang lumakad patungo sa kanyang kwarto. Ngunit bago siya pumasok, tumigil siya sa tapat ng pintuan ni Remedios. Kahit na kumikirot ang kanyang pisngi, kahit na durog ang kanyang puso, yumuko siya at bumulong sa hangin, "Mano po, Mama." Isang huling paggalang sa isang ugnayang alam niyang wala ng pag-asang maibalik. Habang nakasara ang pinto ng kanyang kwarto, inilabas ni Lina ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo
Ang apoy ng determinasyon ay nagsisimulang mag-alab sa kanyang kalooban. Hello, Attorney Santos. Tuloy tayo. Ihanda mo na ang lahat ng kailangan para sa bentahan. Naging isang bihasang artista si Lina sa loob ng sarili niyang tahanan. Ang bawat ngiti niya ay tila isang maskarang maingat na idinikit sa kanyang mukha, at ang bawat "Opo, Mama" o "Sige, Marco" ay mga linyang kabisado na ng kanyang dila, ngunit hindi na tumatagos sa kanyang puso. Sa ilalim ng suot niyang maluwag na apron, isang maliit na recording device ang nakakabit sa kanyang bewang, tahimik na sumasamsam sa bawat lason na lumalabas sa bibig ng mga taong nakatira kasama niya. Isang gabi, habang naghuhugas siya ng mga pinagkainan, narinig niya ang tawanan ni na Remedios at Marco sa sala. Ang tunog ng kanilang halakhak ay tila mga agonias ng isang namamatay na pag-asa. "Huwag kang mag-alala, ma," narinig niyang sabi ni Marco. "Konting tiis na lang mapapapirma ko rin si Lina. Alam mo namang hindi ako matitiis niyan. Mahal na mahal ako niyan eh. Dapat lang, Marco. Dahil kung hindi, itong ganda ng BGC ang magiging huling alaala ninyo bago tayo matulog sa ilalim ng tulay." Sagot ni Remedios na may halong pangungutya. Pinigilan ni Lina ang panginginig ng kanyang mga balikat. Hinayaan niya ang malakas na daloy ng tubig mula sa gripo upang lunurin ang anumang tunog ng kanyang paghinga. Ang bawat salita nila ay itinatala ng kanyang aparato, mga ebidensyang magsisilbing susi sa kanyang paglaya. Nang matapos ang gawaing bahay, lumabas si Lina sa balkonahe. Ito ang kanyang santuwaryo. Sa gitna ng mga matatayog na gusali at sementadong paligid, may ilang maliliit na paso ng mga succulents at gumamela na pilit niyang binubuhay. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mga dahon ng kanyang paboritong halaman. Kayo lang ang nakakaalam, di ba? Bulong niya sa hangin, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Kayo lang ang saksi sa bawat gabing binilang ko ang mga bituin habang dinarasal na sana ay panaginip lang ang lahat ng ito. Pero malapit na. Kaunting tiis na lang, dadalhin ko rin kayo sa lugar kung saan malaya tayong makakahinga ng sariwang hangin. Ang golden moment na ito ay ang tanging sandali kung saan ramdam ni Lina na siya ay tao pa rin, hindi lamang isang makina na tagapagbigay ng pera. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagtago sa madilim na sulok ng balkonahe. "Attorney Santos, nakuha ko na ang recording tungkol sa plano nilang pagbenta ng walang pahintulot ko. Ipadala ko rin sa iyo ang kopya ng demand letter mula sa kasino na nakuha ko sa bag ni Mama." "Mabuti, Lina," sagot ng abogado sa kabilang linya. "Pero mag-ingat ka. Sa sandaling malaman nilang may plano ka ring lumaban, magiging mas mapanganib sila. Siguraduhin mong ang titulo ay nasa ligtas na lugar." "Nasa akin na ang orihinal, attorney. Ibinigay ko na sa inyo noong 1 linggo, 'di ba?" Ang nakuha ni Marco sa vault ay ang kulay kape na folder na naglalaman lamang ng mga photocopy at lumang resibo. Hindi nila iyon mapapansin dahil pareho silang tamad magbasa. Isang maliit na tagumpay ang naghatid ng init sa kanyang dibdib. Ngunit agad itong napawi ng isang malakas at sunod-sunod na katok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Hindi ito ang karaniwang katok ni Marco o ang paimportante na pagkatok ni Remedios. Ito ay isang marahas na paghampas sa pintuan na tila nagnanais na gibain ang kahoy na harang. Napatayo si Lina. Mabilis niyang itinago ang telepono at lumabas sa sala. Nakita niyang nakatayo na roon si Remedios. Ang mukha ay namumutla at tila nakakita ng multo.
Si Marco naman ay nakasilip sa butas ng pinto. Ang kanyang katawan ay nanginginig. "Sino yan, Marco?" Tanong ni Remedios sa isang nanginginig na boses. Ma, dalawang lalaki, nakasuot ng itim, may hawak na mga folder, bulong ni Marco. Dahil sa kuryosidad at kaba, lumapit si Lina at binuksan ang pinto bago pa siya mapigilan ng asawa. Isang lalaking may malapad na balikat at madilim na anyo ang bumungad sa kanila. Hindi ito tumingin kay Lina, kundi diretso ang titig nito kay Remedios na nasa likuran. "Magandang gabi, Mrs. Remedios de la Vega." Ang boses ng lalaki ay malamig at puno ng banta. "Narito kami para sa huling paalala." Sabi ng boss namin, pagod na siyang maghintay. "Kung hindi mo maibibigay ang unang bahagi ng bayad bukas, kukunin namin ang anumang bagay na may halaga sa loob ng bahay na ito o baka pati ang mga taong nakatira rito." Nanigas ang buong katawan ni Lina. Ang banta ay hindi lamang para kay Remedios, kundi para sa kanilang lahat. Tumingin siya kay Marco, umaasang gagawa ito ng paraan para protektahan sila. Ngunit nakita niyang nagtatago ang kanyang asawa sa likod ng kanyang ina. Ang mga mata ay nakapikit sa sobrang takot. "Sino ang boss ninyo?" Matapang na tanong ni Lina kahit na ang kanyang puso ay tila gustong tumalon sa kanyang lalamunan. Tumingin sa kanya ang lalaki, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. "Huwag ka nang magtanong, misis. Tanungin mo na lang ang biyenan mo kung magkano ang itinataya niya sa bawat gabi na akala mo ay nasa simbahan siya." Umalis ang mga lalaki, iniwan ang pintong nakabukas at ang isang pamilyang unti-unti nang nilalamon ng kanilang sariling mga lihim. Ang katahimikan ay muling bumalik, ngunit sa pagkakataong ito ay isang katahimikang puno ng panganib. Tumingin si Remedios kay Lina at sa halip na humingi ng paumanhin, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ito, ito ang dahilan kung bakit kailangan nating ibenta ang kondo na ito. Dahil sa katigasan ng ulo mo, nanganganib ang buhay namin. Napako ang tingin ni Lina sa kanyang biyenan. Sa gitna ng kaguluhang ito, isang bagong tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Sino ang estrangherong iyon at bakit tila may alam siya tungkol sa personal na buhay ni Lina na hindi man lang alam ni Marco? Hindi mo ba narinig ang banta nila, Lina? "Buhay natin ang nakataya rito. Buhay ng asawa mo. Paano mo natitiis na makita kaming nanginginig sa takot habang ikaw ay nakatitig lang sa mga halaman mo?" Ang boses ni Doña Remedios ay basag, puno ng pekeng pighati habang nakaupo siya sa gilid ng sofa kinabukasan ng umaga. Hawak niya ang isang panyo na dinadampi-dampi sa kanyang mga mata kahit na alam ni Lina na wala namang luhang lumalabas doon. Sa tabi niya, si Marco ay nakahawak sa kanyang ulo, tila isang batang nawawala sa gitna ng malaking mall. Hindi sumagot si Lina. Ipinagpatuloy niya ang pagpupunas sa mga mamahalin at antigong florera sa sala. Ang bawat hagod ng basahan ay tila isang paraan upang burahin ang dumi na iniwan ng mga salita ng kanyang biyenan. Ang bahay na ito, na itinayo niya mula sa bawat sentimo ng kanyang sakripisyo sa ibang bansa, ay naging isang malamig na kalsada na dinadaanan ng mga linta. "Lina, sige na," pakiusap ni Marco. Ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon. "Ibigay mo na ang titulo kay Mama. Isasanla lang naman natin sandali. Kapag nanalo uli ako sa susunod na laro, mababawi rin natin agad iyon. Pangako, hinding-hindi na ako tataya sa kasino." Itinigil ni Lina ang kanyang ginagawa. Tumingin siya sa kanyang asawa.
Ang lalaking dati ay tinitingala niya bilang kanyang bayani. Ngayon, ang nakikita na lamang niya ay isang anino ng pagkatao, isang lalaking handang itaya, pati ang bubong sa ibabaw ng ulo ng sarili niyang asawa para lamang sa isang mabilis na sugal. Lalabas lang ako, Marco. Bibili lang ako ng mga kailangan sa palengke at dadaan sa bangko. Malamig na sabi ni Lina. Hindi niya hinintay ang sagot ng dalawa. Kinuha niya ang kanyang bag at lumabas ng unit. Sa sandaling sumara ang pinto, naramdaman ni Lina ang isang malakas na bugso ng hangin mula sa hallway ng condominium. Ngunit hindi ito sapat upang palamigin ang apoy ng paghihiganti sa kanyang dibdib. Sa gitna ng mataong BGGC, sa ilalim ng init ng sikat ng araw na tumatama sa mga dambuhalang gusaling gawa sa salamin, naglakad si Lina patungo sa isang maliit at tago na coffee shop. Doon, sa pinakasulok na bahagi ng cafe, naghihintay ang isang babaeng naka-business suit. Siya si Miss Clarice, ang real estate agent na pinagkakatiwalaan ni Attorney Santos. Mrs. De La Vega, mabuti at nakarating ka, bati ni Clarice sa isang mahinang boses. May magandang balita ako. May isang seryosong buyer na interesado sa unit mo. Cash buyer siya at handa siyang bayaran ang property sa halagang higit pa sa market value basta makuha niya ang susi sa loob ng 2 linggo. Lumalakas ang tibok ng puso ni Lina. Isang halo ng kaba at pag-asa ang bumalot sa kanya. 2 linggo? Napakabilis niyon, Miss Clarice. Iyon ang kondisyon niya. Gusto niyang maging maayos ang lahat bago siya lumipad pabalik ng Singapore. Handa ka na ba, Lina? Kapag pinirmahan mo ang intent to sell na ito, wala nang balikan. Tumingin si Lina sa labas ng bintana. Nakita niya ang mga taong masayang naglalakad, mga pamilyang kumakain sa labas, at mga mag-asawang magkahawak kamay. Iyon ang pangarap niya noon. Isang simpleng buhay na puno ng pagmamahal. Ngunit ang realidad niya ay isang sampal at isang asawang walang paninindigan. Hinawakan niya ang panulat. Ang kanyang kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang isipan ay matatag. Sa bawat guhit ng kanyang pirma sa papel, naramdaman ni Lina ang unti-unting pagputol ng mga tanikalang gumagapos sa kanya. Ito na ang simula ng kanyang paglaya. Salamat, Miss Clarice. Pakisabi sa buyer, gagawin ko ang lahat para maibigay ang unit sa taktang oras. Bulong ni Lina. Paalis na sana siya nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Pangalan ni Marco ang lumabas sa screen. Agad na kinabahan si Lina. Hello, Marco? Lina? Nasaan ka? Bakit ang tagal mo? Sabi mo sa bangko ka lang pupunta? Ang boses ni Marco ay mabilis at tila may hinahanap. Nandito ako sa kanto ng coffee shop na madalas mong puntahan. Parang nakita kita sa loob. Nanlaki ang mga mata ni Lina. Lumingon siya sa labas at nakita ang pamilyar na kotse ni Marco na dahan-dahang humihinto sa tapat ng kafe. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon sa labas ng kanyang dibdib. Mabilis niyang itinago ang mga dokumento sa loob ng kanyang bag at ibinaba ang kanyang sombrero. Marco, nasa grocery na ako. Baka namalikmata ka lang. Pilit na pakalma ni Lina sa kanyang tinig. Kahit naramdam niya ang malakas na pagtambol ng kanyang puso sa kanyang tadyang. Sigurado ka? Parang nakita ko ang suot mong asul na blusa sa loob ng cafe na yon. Huwag kang magsisinungaling sa akin, Lina. Alam mong ayaw ni Mama na may itinatago ka sa amin. Nakita ni Lina na bumukas ang pinto ng kotse at lumabas si Marco.
Nagsimula itong maglakad patungo sa pintuan ng coffee shop. Walang ibang labasan sa maliit na cafe na iyon kundi ang pintuan sa harap. Napakapit si Lina sa kanyang bag. Ang kanyang pawis ay nagsisimulang mamuo sa kanyang noo. Nararamdaman na niya ang papalapit na panganib. Ang bawat hakbang ni Marco sa labas ay tila isang orasan na nagbibilang ng huling segundo ng kanyang lihim. Kung mahuhuli siya rito, kung makikita ni Marco ang mga papel na nilagdaan niya, ang lahat ng kanyang plano ay maglalaho na parang usok. Napatingin siya kay Clarice na nagtataka rin sa kanyang reaksyon. Miss Clarice, kailangan kong magtago. Ngayon din. Nasaan na ang asawa ko? Kanina ko pa nakita ang blusa niya rito. Ang boses ni Marco ay maugong, puno ng suspetsa, habang pilit na inililibot ang paningin sa maliit na coffee shop. Sa loob ng madilim at masikip na banyo ng cafe, nakasandal si Lina sa pintuan. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Ang kanyang hininga ay tila isang nakawalang hayop na pilit niyang sinusupil. Yakap-yakap niya ang kanyang bag na tila ba doon nakasalalay ang kanyang huling hininga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang isang malakas na tambol na nagbababala sa papalapit na panganib. Nararamdaman niya ang malamig na pawis na gumuguhit mula sa kanyang noo patungo sa kanyang leeg. Sir, baka po nagkakamali kayo. Marami pong nakaasul na blusa ang pumasok dito kanina. Ang boses ni Clarice ay kalmado, isang profesional na pader na humaharang sa pagitan ni Marco at ng katotohanan. Lumipas ang ilang minutong tila mga dekada para kay Lina. Nang marinig niya ang pagtunog ng kampanilya sa pintuan, isang senyales na lumabas na ang taong naghahanap sa kanya, unti-unting nanghina ang kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa ibabaw ng saradong takip ng inodoro. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin habang hinahawakan ang intent to sell na dokumento. Pag-uwi niya sa condominium sa BGC, hindi katahimikan ang bumungad sa kanya. Sa halip, ang amoy ng mamahaling pabango at ang tunog ng malakas na tawanan ni Doña Remedios ang sumalubong sa kanyang pagod na pagkatao. Nakita niya ang kanyang biyenan na abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa gitna ng sala habang si Marco ay nakaupo sa tabi nito, tila isang tapat na alagad. Narito ka na pala, Lina. Napakatagal mo naman yata sa grocery. Bungad ni Remedios, ang kanyang mga mata ay matalas na sumusuri sa bawat galaw ng manugang. Halika rito. May mahalaga kaming inanunsyo. Magkakaroon tayo ng isang maliit na pagtitipon bukas ng gabi. Inimbitahan ko ang aking mga kaibigan mula sa club, pati na rin ang ilang business partners na tutulong sa atin sa investment na sinasabi ko. Pero mama, wala po tayong budget para sa isang party ngayon, mahinang sagot ni Lina. Ang kanyang boses ay puno ng pagod. Biglang tumayo si Remedios. Ang kanyang anyo ay nagbago mula sa pagiging masaya patungo sa isang mapang-aping pagkatao. Budget? Lina, huwag mo akong pangaralan tungkol sa pera. Sa pamilyang ito, ang dangal ang pinakaimportante. At isa pa, dapat ka ngang magpasalamat dahil binibigyan kita ng pagkakataong makasalamuha ang mga taong may mataas na antas sa lipunan. Utang na loob mo sa akin ang pag-angat ng iyong katayuan. Lumapit si Remedios kay Lina, hinawakan ang kanyang mukha ng mahigpit. Isang haplos na hindi pagmamahal kundi pagkontrol. Huwag mong kalilimutan, Lina, kung hindi dahil sa apelyidong De La Vega, mananatili kang isang hamak na manggagawa lang. Kaya bukas, gusto ko ay ayusin mo ang bahay na ito. Gusto ko ay makita nila na ang condominium na ito ay karapat-dapat sa isang pamilyang tulad natin.
Tiningnan ni Lina ang kanyang wedding photo na nakasabit sa dingding. Doon, nakita niya ang kanyang sarili na nakasuot ng puting belo, nakangiti at puno ng pag-asa. Ngayon, ang larawang iyon ay tila isang malaking kasinungalingan. Ang golden moment na ito ay isang mapait na paalala na ang pag-ibig na kanyang ipinaglaban ay naging isang tanikalang dahan-dahang lumulunod sa kanya. "Sige po mama, gagawin ko ang gusto ninyo," sagot ni Lina, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sahig. Nang pumasok siya sa kusina upang maghanda ng hapunan, narinig niya ang bulungan ng dalawa sa sala. "Ma, sigurado ka ba rito?" tanong ni Marco. "Oo, Marco. Bukas ng gabi, sa gitna ng party, ipakikilala ko sa kanila ang bagong may-ari ng unit na ito. Kapag nandyan na ang mga bisita, hindi na makakatanggi si Lina na pirmahan ang mga dokumento sa harap ng maraming saksi. Mapapahiya siya kapag gumawa siya ng eksena. Bukas, makuha na natin ang perang kailangan natin." Nabitiwan ni Lina ang kutsarang hawak niya. Ang tunog nito sa lababo ay tila isang babala ng paparating na gabi ng paghatol. Hindi lamang pala titulo ang gusto nilang makuha. Gusto rin nilang tapakan ang kanyang dangal sa harap ng maraming tao. Ngunit ang hindi alam ni Remedios at Marco, ang dokumentong inaasahan nilang mapipirmahan bukas ay mayroon ng ibang pangalang nakasulat. Ang orasan sa dingding ay patuloy sa pagtikak. Bawat segundo ay naglalapit sa kanila sa isang gabi na walang sino man sa kanila ang makakalimot. Ang tanong na lamang ay, sino ang tunay na mawawalan sa pagtatapos ng pagtitipon? Ang sikat ng araw na tumatama sa mga bintanang gawa sa salamin ng condominium sa BGC ay tila walang dalang init para kay Lina. Maaga siyang nagising upang simulan ang paghahanda para sa piging na iniutos ni Remedios. Ang bawat kilos niya ay mekanikal, pagpupunas ng sahig, pag-aayos ng mga mamahalin at pilak na kubyertos, at paglalagay ng mga sariwang bulaklak sa bawat sulok. Sa labas, ang lungsod ay nagsisimula ng magising, ngunit sa loob ng unit na iyon, ang hangin ay nananatiling mabigat at puno ng hindi sinasabing banta. Habang abala sa paglilinis, naramdaman ni Lina ang pagyanig ng kanyang cellphone sa loob ng bulsa ng kanyang apron. Isang pamilyar na pangalan ang lumabas sa screen, Tia Esme. Mabilis siyang nagtungo sa balkonahe, ang tanging lugar kung saan pakiramdam niya ay hindi siya naririnig ng mga pader na may tainga. Pinindot niya ang sagot at itinapat ang telepono sa kanyang tainga. "Lina, anak, kumusta ka na riyan?" Ang boses ni Tia Esme ay parang isang mainit na yakap mula sa malayo. Rinig sa kabilang linya ang tilaok ng manok at ang banayad na kaluskos ng mga dahon ng niyog, mga tunog na matagal nang kinalimutan ng mga taong nakatira sa semento. "Tia Esme," ang boses ni Lina ay nanginig. Sa isang sandali, ang lahat ng pader na itinayo niya sa kanyang sarili ay tila gumuho. Ang golden moment na ito ay isang masakit na paalala ng kanyang pinagmulan. Ang amoy ng basang lupa pagkatapos ng ulan, ang tamis ng kakanin sa umaga, at ang pag-ibig na hindi nang hihingi ng kapalit. "Naririnig ko sa boses mo ang pagod, anak. Huwag mong kakalimutan na ang bahay ko sa probinsya ay laging nakabukas para sa iyo. May nililinis na akong kwarto rito, ang paborito mong pwesto na nakaharap sa bukid. Kung kailangan mo ng huminga, umuwi ka na." Napapikit si Lina, hinahayaang pumatak ang isang luhang hindi niya mapigilan. "Salamat po, tiya. Malapit na po."
Kaunting tiis na lang at magkakasama na tayo. Nang matapos ang tawag, tila nagkaroon ng bagong lakas si Lina. Ngunit ang lakas na iyon ay agad na nabulabog nang pumasok siya sa loob ng silid. Nakita niyang bukas ang pintuan ng kanyang aparador. Ang maliit na safe na nakatago sa ilalim ng kanyang mga damit ay bahagyang nakalabas. Mabilis na tinungo ni Lina ang taguan. Ang kanyang puso ay tumibok ng marahas, isang uri ng kaba na tila nanunuot sa kanyang mga kalamnan. Dahan-dahan niyang binuksan ang maliit na kahon. Wala na ang kanyang mga alahas. Ang mga gintong kwintas na binili niya noong siya ay nasa Dubai pa. Ang mga singsing na itinatago niya para sa kanyang kinabukasan at ang relo na regalo niya sa kanyang sarili sa kanyang ika-10 taon bilang manggagawa sa ibang bansa, lahat ay naglaho. Ang kahon na dapat ay naglalaman ng kanyang huling bala para sa paglisan ay wala ng laman kundi ang malamig na hangin. Lumabas si Lina sa sala, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Nakita niya si Marco na nakaupo sa sofa, abala sa panonood ng telebisyon habang humihigop ng kape. Marco, nasaan ang mga alahas ko sa loob ng safe? Ang tanong ni Lina, ang kanyang boses ay malamig, ngunit puno ng panginginig. Hindi lumingon si Marco. Sa halip, ibinaba niya ang kanyang tasa at huminga ng malalim. Lina, huwag mo nang palakihin ang gulo. Kinailangan lang ni Mama ng dagdag na pondo para sa party bukas. Isinanla lang namin sandali. Mababawi rin natin iyon kapag natapos na ang lahat ng ito. Isinanla ninyo nang walang paalam sa akin? Ang boses ni Lina ay tumaas. Isang bihirang pagkakataon na ang kanyang galit ay kumawala. Pinaghirapan ko iyon, Marco. Bawat butil ng ginto roon ay katumbas ng pawis at luha ko sa ibang bansa. Tumayo si Marco at sa unang pagkakataon ay tiningnan ang asawa, ngunit hindi pagsisisi ang nasa kanyang mga mata, kundi inis. Para rin naman sa atin ito, di ba? Para sa dangal ng pamilya natin, huwag kang maging makasarili, Lina. Isang kahon lang ng alahas yan kumpara sa sakripisyo ni Mama na tanggapin ka rito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lina ang isang huling pisi na naputol sa kanyang puso. Hindi lamang ang kanyang tahanan ang ninanakaw nila. Unti-unti na nilang tinatanggalan ang kanyang pagkatao ng bawat piraso ng kanyang pinaghirapan. Tumingin si Lina sa sahig, sa ilalim ng mesa, kung saan nakita niya ang isang maliit na resibo mula sa isang sanglaan. Dahan-dahan niyang pinulot ito. Ang petsa ng pagsasanla ay hindi kahapon, ito ay noong 1 linggo pa. Matagal na palang ninanakawan siya ng sarili niyang asawa habang siya ay abala sa pagpapakain at pag-aalaga rito. Ang katahimikan sa loob ng unit ay naging nakabibingi. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng asido sa sugat ni Lina. Sa gitna ng kanyang pighati, isang bagong determinasyon ang sumibol. Hindi na sapat ang lumisan lamang. Kailangan niyang tiyakin na sa huli, ang bawat bagay na kinuha nila ay babalik sa kanya ng may kasamang interes. Tumalikod si Lina at naglakad patungo sa kusina, ngunit bago siya makalayo, isang malakas na tunog ng pagbasag ng baso mula sa kwarto ni Remedios ang bumasag sa katahimikan. Marco, pumarito ka. May kulang sa mga papel na ibinigay sa atin. Ang sigaw ni Remedios na puno ng panic. Napako ang tingin ni Lina sa pintuan. Alam niyang nagsisimula na ang tunay na bagyo. Walang kwenta. Isang basurang papel ang ibinigay mo sa amin, Lina. Niloloko mo ba ako? Ang sigaw ni Doña Remedios ay umalingaw-ngaw sa pasilyo.
kasabay ng marahas na pagbato ng brown folder sa paanan ni Lina. Ang mga papel sa loob nito ay nagkalat sa sahig, mga photocopy ng lumang resibo at mga dokumentong walang halaga na sadyang inihanda ni Lina. Ang mukha ng matanda ay namumula sa galit. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay tila puputok na sa tindi ng tensyon. Nakatayo lang si Lina, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang dibdib. Pinagmamasdan niya ang mga papel na tila mga tuyong dahon na nalaglag mula sa isang namamatay na puno. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng isang biktima na nagsisimula ng maging mangangaso. Mama, iyan po ang nakuha ni Marco sa vault. Ang malamig na sagot ni Lina. Tumingin siya kay Marco na ngayon ay nakatayo sa tabi ng kanyang ina, hingal na hingal at puno ng kaba. Baka naman nagkamali lang kayo ng kuha sa gitna ng inyong pagmamadali na nakawin ang mga gamit ko. Isang mabilis na paglingon ang ginawa ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik ngunit may halong takot. Lina, huwag mo kaming baligtarin. Alam nating lahat na ikaw ang may hawak ng tunay na titulo. Ibigay mo na sa amin. Ngayon din, huwag mo kaming pilitin na gumamit ng dahas sa loob ng pamamahay na ito. Lumapit si Marco kay Lina, hinawakan ang kanyang mga balikat ng napakahigpit. Ang bango ng kanyang mamahaling cologne, ang pabangong binili ni Lina para sa kanilang anibersaryo, ay tila naging isang mabahong amoy ng pagkabulok sa kanyang pang-amoy. Lina, please, bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay nagbago mula sa pagiging marahas patungo sa isang mapanlinlang na pagsusumamo. Gawin mo na ito para sa akin, para sa atin. Nagkakababaon na tayo sa utang. Kapag hindi natin naibenta ang unit na ito, hindi lang si Mama ang mawawala, pati ako. Kukunin nila ako, Lina. Gusto mo bang makita ang asawa mo na nakahandusay sa kalsada dahil lang sa isang titulo? Ang golden moment na ito ay naging isang madilim na katotohanan para kay Lina. Naalala niya ang araw ng kanilang kasal, kung paano nangako si Marco sa harap ng dambana na poprotektahan siya nito sa hirap at ginhawa. Ngayon, ang lalaking iyon ay gumagamit ng sarili niyang kahinaan upang itulak siya sa bangin. Ang maskara ng mapagmahal na asawa ay tuluyan ng nalaglag at ang tumambad ay isang linta na handang ubusin ang huling patak ng kanyang dugo. Hindi ko alam kung nasaan ang titulo, Marco. Sagot ni Lina habang pilit na kumakawala sa pagkakahawak ng asawa. At kahit alam ko man, bakit ko ibibigay sa inyo? Para isugal uli? Para ipambayad sa mga utang ninyong hindi ko naman alam? Isang malakas na pagtulak ang ginawa ni Marco kay Lina, naging sanhi upang mapaupo ang babae sa sofa. Wala kang kwentang asawa. Pinakasalan kita dahil akala ko ay matutulungan mo ako. Pero isa ka lang palang pabigat. Napatawa si Lina, isang tawang puno ng pait at kawalang pag-asa. Pinakasalan mo ako para tulungan ka? O pinakasalan mo ako para maging gatasan mo at ng ina mo? Marco, alam ko na ang lahat. Alam ko na ninakaw ninyo ang mga alahas ko. Alam ko na matagal na ninyong itinataya ang buhay ko sa kasino. Natahimik ang buong unit. Si Doña Remedios ay biglang tumigil sa kanyang pagwawala, habang si Marco ay dahan-dahang lumuhod sa harap ng kanyang ina, tila isang batang huli sa akto ng pagnanakaw. Ngunit hindi ito pagsisisi. Ma, paano na ang party bukas?
Ang tanong ni Marco sa kanyang ina na tila ba hindi man lang narinig ang mga salita ni Lina. Nandyan na ang buyer. Kapag nalaman nilang wala sa atin ang titulo, baka patayin na nila ako. Doon, sa gitna ng katahimikan, nakita ni Lina ang tunay na anyo ng kanyang asawa. Hindi ito isang lalaking nagkamali lang. Ito ay isang lalaking walang kaluluwa na mas inaalala pa ang kanyang sariling balat kaysa sa dangal ng babaeng nangakong mamahalin siya. Biglang tumayo si Doña Remedios at lumapit kay Lina. Ang kanyang mukha ay puno ng isang nakapangingilabot ng ngiti. Sige Lina, kung ayaw mong ibigay ang titulo sa madaling paraan, dadaanin natin sa paraang hindi mo malilimutan. Bukas, sa harap ng lahat ng bisita, ipapahiya kita ng husto. Sasabihin ko sa lahat na magnanakaw ka, na ang perang pambili mo rito ay galing sa maruming paraan. Tignan natin kung makakalabas ka pa ng BGC nang nakataas ang noo. Pumasok ang dalawa sa kani-kanilang kwarto. Iniwan si Lina sa madilim na sala. Dahan-dahang tumayo si Lina, pinunasan ang kanyang mga luha at hinawakan ang kanyang tiyan. Ang sakit ng pagkakanulo ay tila isang malalim na sugat na hindi na kailanman maghihilom. Kinuha niya ang kanyang bagong bili na burner phone at nag-text kay Attorney Santos. Tuloy ang plano bukas. Siguraduhin mong naroon ang mga pulis at ang tunay na buyer pagdating ng 8:00 ng gabi. Tapusin na natin ito. Ngunit sa kabila ng kanyang tapang, isang tanong ang nananatiling bumubulong sa kanyang isipan habang nakatingin sa kadiliman ng BGC. Kapag gumuho na ang lahat, may matitira pa kaya sa aking pagkatao na karapat-dapat pang mahalin? Ang pirma mong ito, Lina, ay hindi lamang tinta sa papel. Ito ang huling hininga ng iyong buhay bilang biktima. Ang boses ni Attorney Santos ay malalim at puno ng bigat habang inilalapag niya ang makapal na dokumento sa ibabaw ng lamesang gawa sa salamin. Narito sila sa isang tahimik na opisina sa labas ng BGC. Isang lugar na malayo sa mapanghusgang mga mata ni Doña Remedios at sa mapanlinlang na yakap ni Marco. Ang lamig ng aircon sa loob ng silid ay tila tumatagos sa balat ni Lina, ngunit hindi nito mapawi ang apoy na nagliliyab sa kanyang dibdib. Tinitigan ni Lina ang ballpen na nasa kanyang harapan. Ang makintab na katawan nito ay sumasalamin sa kanyang pagod na mukha. Sa bawat segundong lumilipas, naaalala niya ang bawat oras na ginugol niya sa Dubai. Ang init ng disyerto, ang pangungulila sa pamilya, at ang bawat barya na kanyang tinipid para lamang mabuo ang pangarap na magkaroon ng sariling tahanan. Ang lahat ng paghihirap na iyon ay nakasulat sa bawat letra ng dokumentong ito. Dahan-dahan niyang hinawakan ang panulat. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig hindi dahil sa pag-aalinlangan, kundi dahil sa bigat ng katotohanan ito na ang huling ugnayan niya sa kanyang nakaraan. Ang mahinang tunog ng pagpindot sa dulo ng ballpen ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng kanyang paglaya. Sigurado ka na ba, Lina? Tanong ni Attorney Santos. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sa sandaling lumagda ka rito, ang unit sa BGC ay hindi na sa iyo. Mawawalan ka ng matitirhan sa loob ng lungsod na ito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lina. Attorney, matagal na akong walang matitirhan mula nang ituring ako ng sarili kong pamilya na isang makina na tagagawa ng pera. Ang condominium na iyon ay hindi na tahanan. Isa na itong sementadong libingan ng aking mga pangarap. Mas pipiliin ko pang matulog sa ilalim ng mga puno sa probinsya
kaysa manatili sa isang palasyong puno ng lason. Inilapat ni Lina ang dulo ng ballpen sa papel. Sa bawat guhit ng kanyang pirma, nararamdaman niya ang pagputol ng mga tanikalang gumagapos sa kanya kay Marco. Ang golden moment na ito ay nangyari nang mapansin ni Lina ang isang maliit na mantsa ng tinta sa kanyang hintuturo. Isang mantsa na tila isang peklat ng karangalan. Hinaplos niya ito ng dahan-dahan, isang tahimik na pasasalamat sa sarili dahil sa wakas ay natutunan niyang ipaglaban ang sariling dangal. Tapos na, attorney, bulong niya habang iniaabot ang mga papel. Ang perang napagkasunduan, nasaan na? Nasa isang secured at private account na, Lina. Isang account na tanging ikaw lamang ang may access. Kahit ang pinakamagaling na hacker o ang pinakamatapang na asawa ay hindi mahahanap ang perang ito. Malinis ang lahat. Ayon sa batas, ito ay sa iyo at sa iyo lamang dahil binili mo ang property bago pa ang inyong kasal. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lina. Pakiramdam niya ay nabawasan ng isang dambuhalang bato ang kanyang dibdib. Ngunit sa likod ng ginhawang ito, alam niyang ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang. May isa pang bagay, Lina, dugtong ni Attorney Santos, ang kanyang tinig ay naging mas seryoso. Ang buyer ay nakiusap na kailangan na niyang makuha ang mga susi sa loob ng 2 linggo. At may nakuha kaming impormasyon. Si Doña Remedios ay may kinausap ng ibang tao para ibenta rin ang unit na iyon bukas ng gabi sa gitna ng inyong party. Nagpanggap siyang may hawak ng titulo para makakuha ng paunang bayad mula sa isang kilalang pautang-pating sa lungsod. Nanigas ang buong pagkatao ni Lina. Ang tindi ng kasamaan ng kanyang biyenan ay tila walang hangganan. Hindi lamang siya ninanakawan, balak pa siyang gamitin bilang pain sa isang iligal na transaksyon. 2 linggo, ulit ni Lina, ang kanyang mga mata ay nanliit sa determinasyon. Sapat na ang panahong iyon para ihanda ko ang aking paglisan. At bukas ng gabi, sisiguraduhin kong ang party na inihanda ni Mama ay magiging isang palabas na hinding-hindi niya malilimutan. Paalis na sana si Lina sa opisina nang marinig niya ang pagtunog ng kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Marco ang bumungad sa kanya. Nasaan ka? May mga bisitang dumating dito sa condo, naghahanap ng titulo. Sinasaktan nila si Mama, Lina. Bilisan mo, umuwi ka na. Napahinto si Lina sa harap ng pinto. Ang kanyang puso ay tumibok ng marahas, ngunit hindi dahil sa takot para sa kanila, kundi dahil sa takot na baka hindi na siya umabot sa tamang oras upang makita ang simula ng kanilang pagbagsak. Ang banta ay hindi na lamang nasa loob ng bahay. Ang mga anino ng utang ni na Remedios ay tuluyan na silang nahanap. Ngunit ang mas nakakapangilabot ay ang huling linya sa mensahe ni Marco. Sinasabi nila na may nagbenta na raw ng condo na ito sa iba. Ikaw ba ang may gawa nito, Lina? Sumagot ka. Ang orasan ay nagsimula ng tumakbo ng mas mabilis. Ang lihim ay hindi na lihim, at ang gabi ng paghihiganti ay tila mas maagang dumating kaysa sa kanyang inaasahan. Ano ang ginawa mo, Lina? Bakit may mga taong pumupunta rito at nagsasabing hindi na tayo ang may-ari ng lugar na ito? Ang boses ni Marco ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding takot na tila nanunuot sa kanyang mga buto. Pagpasok pa lamang ni Lina sa unit, ang sumalubong sa kanya ay ang magulong sala, isang basag na plorera sa sahig
ang mga unan na nagkalat, at ang kanyang biyenan na si Doña Remedios na nakaupo sa sahig habang humihikbi ng malakas. Ang amoy ng takot ay mas matapang pa kaysa sa amoy ng kape sa loob ng silid. Dahan-dahang ibinaba ni Lina ang kanyang bag. Tumingin siya sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay walang mababakas na emosyon. Marco, kumalma ka. Baka nagkakamali lang ang mga taong iyon. Maraming manloloko sa BGC ngayon. Manloloko? Ang bulyaw ni Remedios habang pilit na tumatayo at humahawak sa braso ni Marco. Halos patayin na nila kami sa takot. Sinabi nila na binenta mo na raw ang kondo na ito sa isang kumpanya sa Singapore. Lina, sabihin mo sa akin na hindi iyon totoo. Sabihin mo na sa akin na kapangalan ang titulong iyan. Isang golden moment ng katahimikan ang namayani. Pinanood ni Lina ang dalawang taong ito, ang mga taong nagpahirap sa kanya sa loob ng maraming taon na ngayon ay nagmamakaawa sa harap niya. Naramdaman niya ang isang kurot ng awa, ngunit mabilis itong napawi nang maalala niya ang sampal ni Remedios at ang pagnanakaw ni Marco sa kanyang mga alahas. Mama, Marco, pasensya na kung pinaghinalaan ninyo ako. Bulong ni Lina, ang kanyang boses ay naging malambot. Isang huwad na pagsuko na sadyang idinisenyo upang patulugin ang kanilang suspetsa. Masyado lang akong natakot dahil sa mga utang ninyo. Inilipat ko lang ang titulo sa isang safe house para hindi makuha ng mga naghahabol sa inyo. Narito, ito ang kopya. Inilabas ni Lina ang isang asul na folder mula sa kanyang bag. Sa loob nito ay ang pekeng titulo na ipinahanda niya kay Attorney Santos. Isang dokumentong mukhang totoo sa paningin ng mga taong hindi marunong sumuri, ngunit sa katunayan ay wala itong legal na halaga. Nang makita ni Remedios ang folder, tila nagliwanag ang kanyang mukha. Mabilis niyang inagaw ito mula sa kamay ni Lina, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa kasakiman. Sabi ko na nga ba, hindi mo kami matitiis, Lina. Alam ko namang mahal na mahal mo ang asawa mo. Naramdaman ni Lina ang kamay ni Marco na humahawak sa kanyang baywang. Isang haplos na dati ay nagpapatibok ng kanyang puso, ngunit ngayon ay tila isang malatinday na ahas na gumagapang sa kanyang balat. Salamat, Lina. Salamat at hindi mo kami pinabayaan. Huwag kang mag-alala. Bukas sa party, maayos na ang lahat. Mababayaran na natin ang lahat ng utang natin at magsisimula tayong muli. Gusto ni Linang sumuka sa hypocrisy ng kanyang asawa. Ang paglalapit ng kanilang mga katawan ay tila isang masamang biro. Pinilit niyang hindi kumibo habang hinalikan ni Marco ang kanyang noo. Isang halik na puno ng dumi ng panlilinlang. Magpahinga na kayo, sabi ni Lina habang dahan-dahang kumakawala sa yakap ni Marco. Magluluto ako ng paborito ninyong hapunan. Kailangan nating maging malakas para sa pagtitipon bukas. Sa loob ng kusina, habang hinihiwa ni Lina ang mga rekado, ang kanyang isipan ay lumilipad na sa probinsya. Isang gabi na lang ng pagpapanggap. Ang bawat hiwa niya sa karne ay tila isang pagbibilang ng mga oras bago ang tuluyang pagguho ng daigdig ni na Remedios at Marco. Ngunit habang abala siya, narinig niya ang mahinang pag-uusap sa sala. Ma, sigurado ka na ba sa buyer na darating bukas? Bulong ni Marco. Oh, Marco. Kasama niya ang kanyang abogado. Sa sandaling makita nila ang titulong hawak natin ngayon, ibibigay nila ang ₱250,000 bilang down payment. Sa perang iyon, makakatakas na tayo patungong Macau bago pa malaman ni Lina
na wala na tayong balak bayaran ang mga utang rito. Napahinto si Lina. Ang kanyang hawak na kutsilyo ay bahagyang dumiin sa kanyang daliri, sapat upang makaramdam siya ng isang munting kurot ng sakit. Hindi lamang pala nila gustong ibenta ang bahay. Balak din nilang takasan ang kanilang mga obligasyon at iwan siyang mag-isa na haharap sa mga galit na maniningil. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Lina. Sige mama, magplano lang kayo. Bulong niya sa sarili habang pinapanood ang patak ng tubig mula sa gripo na unti-unting pumupuno sa lababo. Dahil bukas, ang tanging tiket na hawak ninyo ay tiket patungo sa inyong sariling impyerno. Habang natutulog ang lahat ng gabing iyon, nanatiling gising si Lina. Nakatingin siya sa kisame, nakikinig sa mahimbing na hilik ni Marco sa kanyang tabi. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang isang mahinang huni ng kanyang cellphone sa ilalim ng punda. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok. Mrs. De La Vega, narito na kami sa BGC. Naghihintay lang kami ng iyong hudyat bukas. Sigurado ka ba na gusto mong gawin ito sa harap ng maraming tao? Tumingin si Lina sa tulog na asawa at sa dilim, ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa determinasyon. Nag-type siya ng maikling sagot. Gusto kong makita ng buong mundo kung sino ang tunay na magnanakaw. Ngunit bago niya masend ang message, naramdaman niya ang paggalaw ni Marco. Bigla itong bumangon at lumingon sa kanya, ang mga mata nito ay nanlilisik sa dilim. Sino ang ka-text mo, Lina? Sino ang ka-text mo, Lina? Bakit kailangang magtago sa dilim kung wala kang ginagawang masama? Ang boses ni Marco ay parang isang matalim na kidlat na bumasag sa katahimikan ng silid. Ramdam ni Lina ang init ng hininga ng kanyang asawa sa kanyang pisngi. Isang presensyang dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad, ngunit ngayon ay tila isang malatinday na tanikalang sumasakal sa kanya. Ang liwanag mula sa screen ng kanyang cellphone ay nagbigay ng mahinang anino sa nanlilisik na mga mata ni Marco. Hindi nagpatinag si Lina. Sa loob ng ilang segundo, mabilis na kumilos ang kanyang isipan. Ang takot na kanina ay nagpabilis ng kanyang tibok ng puso ay dahan-dahang pinalitan ng isang malamig at kalkuladong katapangan. Pinatay niya ang screen at hinarap ang asawa. Si Tia Esme, Marco. Nag-text siya dahil hindi siya makatulog. Nag-aalala siya sa akin dahil nabanggit ko ang gulo sa labas ng pinto natin kagabi. Ang mahinahong sagot ni Lina. Iniabot niya ang kanyang main phone kay Marco, ang teleponong sadyang inihanda niya para sa mga ganitong sandali, habang ang burner phone ay maingat na nakatago sa ilalim ng kanyang hita. Heto, basahin mo pa kung gusto mo. Pati ba naman ang pag-aalala ng matanda ay pagsususpetsahan mo? Kinuha ni Marco ang telepono, binasa ang mga mensahe mula kay Tia Esme na puno ng mga dasal at paalala. Ang matalas na anyo ng kanyang mukha ay dahan-dahang lumambot, napalitan ng isang mapait na hiya. Ibinagsak niya ang kanyang katawan, pabalik sa unan at huminga ng malalim. Pasensya na, Lina. Masyado lang akong praning. Ang dami nating iniisip para sa party mamaya. Kailangan nating maging perpekto sa harap ng mga bisita ni Mama. Bulong ni Marco habang ipinipikit ang kanyang mga mata. Hindi sumagot si Lina. Nanatili siyang nakahiga, nakatitig sa kisame habang pinapakinggan ang unti-unting paglalim ng paghinga ni Marco. Ang bawat sandali ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa isang bangin. Sa ilalim ng kadiliman, naramdaman ni Lina ang bigat ng kanyang mga sikreto.
ang mga maletang lihim niyang inihanda, ang perang nasa ibang account, at ang katotohanang bukas ay hindi na siya magigising sa tabi ng lalaking ito. Kinaumagahan, ang unit sa BGC ay naging sentro ng isang abalang paghahanda. Ang amoy ng mamahaling pabango, ang tunog ng mga kubyertos na inaayos, at ang walang tigil na utos ni Doña Remedios ay pumuno sa hangin. Si Lina ay tila isang anino na gumagalaw sa paligid, sumusunod sa bawat hiling ng kanyang biyenan habang ang kanyang isipan ay nakatuon sa bawat detalye ng kanyang paglisan. Ang golden moment ng umagang iyon ay nangyari nang mapadaan si Lina sa pintuan ng kanyang kwarto. Huminto siya sandali at hinaplos ang gilid ng pintuan. Naalala niya ang unang araw na pumasok siya rito bilang isang asawa, puno ng pangarap, puno ng pag-ibig. Ngayon, ang paghaplos na iyon ay hindi na pagmamay-ari, kundi isang pamamaalam. Ito na ang huling pagkakataon na lilinisin niya ang silid na ito bilang isang alipin ng pamilyang De La Vega. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting puno ng pait, ngunit may kalakip na kalayaan. Pagsapit ng hapon, habang abala ang lahat sa sala, pumasok si Lina sa silid upang gawin ang huling bahagi ng kanyang plano. Mabilis niyang kinuha ang dalawang maletang naglalaman ng kanyang mga pinakaimportanteng gamit at mga dokumento. Isinilid niya ang mga ito sa pinakamalalim na bahagi sa ilalim ng kama na tatakpan ng mahabang dust ruffle. Kaunti na lang, Lina, malapit na, bulong niya sa sarili. Ngunit ang tadhana ay may malupit na paraan ng paglalaro. Habang papalabas na sana si Lina, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Remedios, ang mukha ay puno ng pagkairita habang hinahanap ang kanyang mamahaling lace shawl na balak niyang isuot para sa party. Lina, nakita mo ba ang asul kong shawl? Sigurado akong iniwan ko iyon dito sa kama ninyo noong isang araw. Asik ni Remedios habang naghahalongkat sa mga gamit. Wala po rito, Mama. Baka po nasa kwarto ninyo. Sagot ni Lina, pilit na itinatago ang kaba. Hindi nakinig si Remedios. Lumuhod ang matanda. Pilit na sinisilip ang ilalim ng kama, baka sakaling nalaglag doon ang kanyang hinahanap. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Lina ay tila huminto sa pag-ikot. Ang tunog ng kanyang sariling tibok ng puso ay tila naging isang malakas na tambol sa kanyang pandinig. Isang marahas na paghila sa tela ang ginawa ni Remedios. At doon, sa gitna ng alikabok at dilim, tumambad ang dalawang malalaking maleta na selyado at handa ng umalis. Dahan-dahang tumayo si Doña Remedios. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng purong poot at pagkamangha. Itinuro niya ang mga maleta gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Ano ito, Lina? Bakit may mga nakahandang maleta sa ilalim ng kama ninyo? Ang boses ni Remedios ay mababa ngunit puno ng panganib, tila isang bagyong handa ng sumabog. Lina, sumagot ka. Balak mo ba kaming takasan pagkatapos mong makuha ang lahat sa amin? Sa labas, narinig ang unang katok ng mga bisita sa pintuan. Nagsimula na ang party, ngunit sa loob ng silid na iyon, ang tunay na kaguluhan ay nagsisimula pa lamang. Akala mo ba ay makakatakas ka? Magnanakaw. Pagkatapos mong ubusin ang pasensya ko, lalayas ka bitbit ang lahat ng pera namin? Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang matalim na kidlat na humiwa sa hangin ng silid. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa tindi ng poot habang nakaturo sa mga maletang nakatago sa ilalim ng kama.
Sa labas ng pinto, maririnig ang mahinang tugtog ng klasikal na musika at ang masiglang tawanan ng mga bisitang kararating pa lamang. Isang kabalintunaan sa marahas na tensyong namamayani sa loob. Ang ingay ng kasiyahan sa sala ay tila isang pangungutya sa tahimik na digmaan sa pagitan ng biyenan at manugang. Nanuyo ang lalamunan ni Lina. Naramdaman niya ang malamig na pawis na gumuguhit sa kanyang likod, habang ang kanyang puso ay humahampas sa kanyang dibdib na tila isang ibong nagpupumiglas sa hawla. Ngunit sa halip na sumigaw o umiyak, dahan-dahan siyang tumayo ng tuwid. Inayos niya ang kanyang asul na bestida, ang bestidang pinasuot sa kanya ni Remedios upang magmukhang respetadong De La Vega sa harap ng mga bisita. Hindi ako magnanakaw, Mama. Ang boses ni Lina ay kalmado, ngunit may talas na hindi pa narinig ni Remedios noon. Ang lahat ng nasa loob ng maletang iyan ay gamit ko. Gamit na binili ko mula sa sarili kong sahod bago ko pa man makilala ang anak ninyo. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Remedios. Sahod? Ang lahat ng sayo ay sa amin na rin. Huwag kang mag-inarte rito, Lina. Ayusin mo ang sarili mo. Lalabas tayo sa sala, ngingiti ka, at sa harap ng abogado ni Mr. Sai, pipirmahan mo ang intent to sell gamit ang titulong ibinigay mo sa akin kagabi. Kapag nakuha ko ang down payment, maaari ka nang lumayas kahit saan mo gusto. Pero hanggat wala ang pera, ari-arian kita. Hinablot ni Remedios ang braso ni Lina. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa malambot na balat ng manugang. Sa sandaling iyon, ang golden moment ni Lina ay nangyari nang masulyapan niya ang kanyang sarili sa malaking salamin ng kwarto. Nakita niya ang isang babaeng may bakas ng pasa sa pisngi na tinakpan ng makapal na makeup. Suot ang mga alahas na alam niyang peke dahil ang tunay ay naisanlanan ni Marco. Isang malalim na lungkot ang dumaan sa kanyang mga mata, ngunit agad itong napalitan ng isang malamig na determinasyon. Ito na ang huling gabi na hahayaan niyang hawakan siya ng maruming kamay ng kasakiman. Lumabas sila sa sala na tila walang nangyari. Ang marangyang condominium sa BGC ay kumukititap sa ilalim ng mga chandelier. Naroon ang mga kaibigan ni Remedios, mga socialites na abala sa pag-inom ng wine, at sa gitna nila ay si Marco, na mukhang kagalang-galang sa kanyang suit, ngunit ang mga mata ay balisa, pabalik-balik ang tingin sa pintuan. Good evening, everyone. Ang boses ni Remedios ay biglang naging masayahin, isang perpektong pagganap para sa mga panauhin. Narito tayo upang ipagdiwang ang bagong yugto ng aming pamilya. At siyempre, ang aking mahal na manugang na si Lina ay may mahalagang pipirmahan. Lumapit ang isang lalaking naka-Amerikana, si Mr. Sai, kasama ang kanyang abogado. Inilapag nila ang mga papeles sa mesa, ang dokumentong magbibigay kay Remedios ng 500,000 piso bilang paunang bayad sa unit na hindi na naman nila pag-aari. Lina, halika rito, honey. Tawag ni Marco. Ang kanyang tinig ay puno ng peking tamis na tila lason sa pandinig ni Lina. Pirman mo na ito para matapos na tayo. Nanginginig ang kamay ni Lina habang hinahawakan ang ballpen. Tumingin siya sa paligid. Ang mga bisita ay naghihintay. Ang biyenan niya ay nakangisi ng may tagumpay. At ang kanyang asawa ay tila sabik na makuha ang pera. Sa loob ng kanyang bag, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang burner phone, naghihintay ng isang hudyat. Ngunit bago pa mailapat ni Lina ang dulo ng panulat sa papel, isang malakas at sunod-sunod na katok ang bumasag sa kagalakan ng silid.
Hindi ito ang magalang na katok ng isang bisita. Ito ay ang marahas na paghampas ng mga taong may dalang panganib. Bumukas ang pinto nang walang pahintulot. Pumasok ang tatlong lalaking nakasuot ng itim, ang mga maniningil mula sa kasino. Ngunit sa likod nila, isang pamilyar na figura ang lumitaw. Si Attorney Santos, kasama ang dalawang opisyal ng pulisya at ang tunay na buyer mula sa Singapore. Ang katahimikan sa sala ay naging nakabibingi. Ang mga baso ng wine ay tila tumigil sa hangin. Tumingin si Attorney Santos kay Lina pagkatapos ay sa mga papeles sa mesa. Mukhang may nagaganap na iligal na bentahan dito. Ang boses ng abogado ay mariin at puno ng autoridad. Mrs. Remedios de la Vega, Mr. Marco de la Vega. Ikinalulungkot kong sabihin, ngunit ang unit na ito ay naibenta na sa aking kliyente 3 araw na ang nakalilipas. At ang titulong hawak ninyo, iyan ay isang huwad na kopya. Ang baso sa kamay ni Remedios ay dahan-dahang nadulas, bumagsak sa sahig at nagkapira-piraso, ang tunay na tunog ng pagguho ng kanyang mga pangarap. Ang mukha ni Marco ay naging kasing puti ng abo, habang si Lina ay dahan-dahang binitawan ang ballpen at tumayo ng buong dangal sa harap ng lahat. Tapos na ang palabas, Mama, bulong ni Lina, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong takot at ginhawa. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki mula sa grupo ng mga maniningil ang humakbang pasulong, may hawak na isang bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Walang aalis dito hanggat hindi kami nababayaran. Kung kailangang dumanak ang dugo sa BGC, mangyayari iyon ngayon. Lina, gawin mo ang lahat. Iligtas mo kami. Hindi ba't asawa mo si Marco? Hindi mo ba kayang mamatay para sa amin? Ang sigaw ni Doña Remedios ay punong-puno ng desperasyon. Ang kanyang mga kamay na dati ay marahas na nananakit ay ngayon ay nakakapit sa laylayan ng bestida ni Lina. Nakaluhod ang matanda sa gitna ng marangyang sala habang ang mga bisita ay nagkakagulo sa paglabas, takot sa mga lalaking nagbabanta. Sa bawat sandaling lumilipas, ang amoy ng mamahaling wine at pagkain ay nahahaluan ng malansang amoy ng takot. Ang bawat dekorasyong pinaghirapan ni Lina ay tila mga saksi sa paghuhukom na nagaganap ngayon sa Bonifacio Global City. Tumingin si Lina sa kanyang biyenan. Walang bakas ng galit sa kanyang mukha, tanging isang malalim at malamig na kapayapaan. Sa kabilang banda, nakita niya si Marco na nakasandal sa pader. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa kahit kanino. Ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay ay mas pinili pang magtago sa anino ng kanyang ina kaysa protektahan ang kanyang asawa. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw sa isa't isa, Mama. Ang mahinang sagot ni Lina. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig, bagkus ay puno ng isang uri ng determinasyon na ngayon lamang narinig ng mga De La Vega. Ang pamilya ay hindi nagtataya ng buhay ng kanilang mahal sa buhay para sa isang gabi sa kasino. Isang malakas na panginginig sa dingding ang naramdaman ng harangin ng mga pulis ang lalaking may hawak ng patalim. Ang bawat mabilis na paggalaw ng mga autoridad ay nagdulot ng katahimikan sa mga maniningil. Sa gitna ng tensyon, lumapit si Attorney Santos kay Lina at inabutan siya ng isang folder. Lina, tapos na ang tungkulin mo rito, bulong ng abogado. Ang mga dokumentong ito ang magpapatunay na legal ang paglipat ng ari-arian. Ang mga taong ito ay wala ng karapatang humakbang pa sa loob ng unit na ito sa sandaling lumabas ka.
Hinarap ni Lina ang mga maniningil. Wala na sa amin ang unit na ito. Naibenta na ito ng maayos sa isang kumpanya. Kung may balak kayong kuhanin, hindi na ito ang tamang lugar. Ang perang hinahanap ninyo ay nasa bulsa na ng mga taong nagtago sa inyo. Ang golden moment ni Lina ay nangyari nang dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang hintuturo, ang bahaging dating kinaroroonan ng kanyang singsing sa kasal na matagal na niyang tinanggal. Naramdaman niya ang lambot ng kanyang balat, ang kawalan ng bigat ng ginto na dati ay tila isang tanikala. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib, na tila ba ang bawat hibla ng lason sa loob ng unit na iyon ay unti-unting lumalabas sa kanyang katawan. Walang hiyang babae ka! Ang huling hiyaw ni Remedios habang kinakaladkad siya ng mga pulis palabas dahil sa tangka nitong pandaraya sa mga bisita. Isinusumpa kita, wala kang mararating kung wala kami. Ngunit hindi na lumingon si Lina. Pinanood niya ang pag-alis ng mga taong naging anino ng kanyang buhay sa loob ng 3 taon. Ang bawat yabag ng kanilang mga paa sa pasilyo ay tila isang musika ng kalayaan. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng magulong sala, kasama ang mga basag na kristal na sumasalamin sa kumukititap na ilaw ng BGC. Lumapit si Marco sa kanya. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Lina, love, please. Saan tayo pupunta? Wala na tayong bahay. Saan mo dinala ang pera? Tumingin si Lina kay Marco sa huling pagkakataon. Walang tayo, Marco. Matagal nang natapos ang tayo noong hinayaan mong saktan ako ng ina mo habang ikaw ay nakatingin lang. Ang perang iyan ay pambayad sa bawat patak ng pawis ko na ninakaw ninyo. Kinuha ni Lina ang kanyang bag at ang burner phone. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga bituin na bumababa sa lupa. Ngunit para kay Lina, ang mga ito ay mga mitya na lamang ng isang nakaraang kailangang iwanan. Lina, hindi mo magagawa ito sa akin. Ang sigaw ni Marco na umalingaw-ngaw sa walang laman na unit habang naglalakad palabas ang asawa. Isang hindi kilalang mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone habang pababa siya sa elevator. Nakaabang na ang sasakyan sa baba, Mrs. De La Vega. Ligtas ang lahat ng gamit mo. Ngunit sa gitna ng tagumpay, isang tanong ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Sino ang taong nagpadala ng mensaheng ito at paano niya nalaman ang eksaktong oras ng paglisan ni Lina? Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa sala pagkatapos mailabas si Doña Remedios. Ang amoy ng mamahaling pabango at alak ay napalitan ng tuyong hangin ng kawalan. Nakatayo si Marco sa gitna ng silid. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi maipaliwanag na takot. Tiningnan niya ang mga basag na kristal sa sahig, ang mga labi ng isang buhay na akala niya ay mananatili magpakailanman. Lina, sabihin mo sa akin na panaginip lang ito. Ang boses ni Marco ay halos pabulong, isang basag na tinig na naghahanap ng kaligtasan. Sabihin mo na hindi mo talaga binenta ang bahay natin. Hindi mo magagawa iyon sa akin. Mahal mo ako, di ba? Dahan-dahang humarap si Lina sa kanyang asawa. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila nabunutan ng tinik. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na siya nanginginig sa harap ni Marco. Ang golden moment na ito ay nangyari nang mapansin ni Lina ang sariling anino sa dingding.
Isang aninong tuwid ang tayo, hindi na nakayuko sa ilalim ng bigat ng utang na loob. Isang banayad na haplos ang ginawa niya sa kanyang sariling balat. Dinaramdam ang lamig ng aircon na hindi na siya muling tatakutin. Ang bahay na ito ay hindi kailanman naging atin, Marco. Ang boses ni Lina ay matatag. Bawat salita ay tila isang hatol na inukit sa bato. Ito ay bunga ng aking dugo, pawis, at bawat gabing hindi ko itinulog sa disyerto ng Dubai. Binenta ko na ito 3 araw na ang nakalilipas. Ang titulong hawak ninyo, iyan ay isang paalala lamang ng inyong sariling kasakiman, isang pekeng papel para sa isang pekeng pamilya. Isang marahas na paghinga ang kumawala kay Marco. Pero ang pera, nasaan ang pera? Kailangan ko iyon, Lina. Papatayin ako ng mga tao sa labas. Hindi mo ba naiisip ang mangyayari sa akin? Naisip ko na ang lahat, Marco. Sagot ni Lina habang kinukuha ang kanyang bag. Naisip ko kung paano mo ako hinayaang bastusin ng ina mo. Naisip ko kung paano mo ninakaw ang aking mga alahas habang ako ay natutulog. Ang pera ay nasa isang lugar na hindi mo kailanman mararating. Ito ang magiging panimula ko sa isang buhay na wala ka. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng unit. Pumasok ang 2 lalaking naka-uniforme ng security ng condominium kasama ang isang kinatawan mula sa bagong may-ari. Ang presensya nila ay tila isang pader na humihiwalay kay Lina mula sa kanyang madilim na nakaraan. Mr. De La Vega, kailangan na po ninyong lisanin ang lugar na ito, ang mariing utos ng security officer. Ang bagong may-ari ay nagbigay ng kautusan na linisin ang unit ngayon din. Napaluhod si Marco sa sahig. Ang tunog ng kanyang paghagulgol ay hindi nagdulot ng awa sa puso ni Lina, kundi isang malalim na buntong hininga ng paglaya. Pinanood ni Lina ang asawa habang pinipilit itong itayo ng mga gwardya. Ang marangyang condominium sa BGC na dati ay tila isang palasyo ay isa na lamang ngayong walang laman na kahon na gawa sa semento at salamin. Sino ang bumili ng kondo na ito, Lina? Sigaw ni Marco habang kinakaladkad siya palabas. Sino ang taong mas pinili mo kaysa sa sarili mong asawa? Hindi sumagot si Lina. Sa kanyang isipan, naalala niya ang mensaheng natanggap niya sa burner phone. Ang Singaporean buyer ay hindi lamang isang estranghero. Ito ay ang kumpanyang pag-aari ng isang dating kaibigan na matagal na niyang natulungan sa ibang bansa. Isang lihim na alyansang itinago niya para sa sandaling ito. Humarap si Lina sa bintana. Tinitigan ang kumukititap na ilaw ng BGC sa huling pagkakataon. Ang gabi ay malalim na, ngunit sa loob niya ang araw ay nagsisimula pa lamang sumikat. Kinuha niya ang kanyang burner phone at itinapon ito sa basurahan. Tapos na ang pagbabayad ko sa utang na loob na hindi naman totoo, bulong ni Lina sa hangin. Ngunit habang papunta siya sa pintuan, isang maliit na bagay sa sahig ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang luma at kupas na litrato nila ni Marco noong sila ay nagsisimula pa lamang. Isang litratong puno ng mga pangakong napako. Dahan-dahan niya itong pinulot, tinitigan ng ilang sandali, at sa halip na itago, ay hinayaan niya itong malaglag pabalik sa alikabok ng sahig. Lumalabas na si Lina sa unit nang marinig niya ang huling sigaw ni Marco mula sa elevator lobby, isang sigaw ng pagsisisi na huli na ang lahat. Ngunit ang mas nakakapukaw ng kuryosidad ay ang lalaking nakatayo sa dulo ng pasilyo, nakasuot ng itim na Amerikana na tumango sa kanya ng may paggalang. Sino ang lalaking ito?
At bakit tila siya ang nag-ayos ng lahat ng seguridad na tumulong sa kanya ngayong gabi? Malaya ka na, Lina. Huwag ka nang lilingon pa. Ang boses na iyon ay hindi nagmula sa sinumang tao, kundi isang bulong mula sa kaibuturan ng kanyang sariling kaluluwa habang sumasara ang pinto ng elevator. Ang malamig na bakal ng elevator ay tila isang pader na humihiwalay sa dalawang magkaibang mundo. Sa loob, ang katahimikan ay nakabibingi. Sa labas, iniwan niya ang isang buhay na puno ng pagkukunwari, lason, at mga taong itinuring siyang kasangkapan lamang. Ang bawat palapag na bumababa ay tila isang taon ng pagtitiis na dahan-dahang binubura sa kanyang sistema. Paglabas niya sa lobby ng Marangyang Condominium, ang malamig na hangin ng gabi sa BGC ay humampas sa kanyang mukha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang hangin na nagpaparamdam sa kanya ng pagiging maliit at walang halaga. Ito ay hangin ng pag-asa. Isang itim na sasakyan ang nakaparada sa tapat at ang lalaking nakasuot ng Amerikana na nakita niya sa pasilyo kanina ay dahan-dahang lumapit upang pagbuksan siya ng pinto. Ma'am Lina, handa na po ang lahat. Ang iyong mga gamit ay nasa trunk na, ang magalang na sabi ng lalaki. Siya si David, ang kapatid ng kanyang matalik na kaibigan sa Singapore na tinulungan niya noon. Ang lihim na kawing na ito ang naging sandigan niya sa gitna ng bagyo. Dahan-dahang pumasok si Lina sa loob ng sasakyan. Ang golden moment na ito ay nangyari nang maramdaman niya ang malambot na upuan sa kanyang likuran. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan at tinitigan ang kanyang mga daliri. Wala na ang kalyo ng labis na pagtatrabaho sa bahay at wala na rin ang singsing na nagpapaalala sa kanya ng isang sumpa na matagal nang napako. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na bigat ng kanyang sariling halaga, hindi bilang isang asawa, hindi bilang isang manugang, kundi bilang si Lina. Isang patak ng luha ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang pisngi, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa ng isang taong nakaligtas mula sa isang malubhang karamdaman. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan palayo sa matatayog na gusali ng Bonifacio Global City, pinanood ni Lina ang mga ilaw na unti-unting lumiliit sa kanyang paningin. Ang bawat kanto na kanilang nadadaanan ay may baong alaala. Mga gabing umiyak siya sa loob ng kotse habang hinihintay si Marco, mga araw na pinahiya siya ni Remedios sa harap ng mga kaibigan nito. Ngayon, ang mga ilaw na iyon ay tila mga bituin na dahan-dahang namamatay sa bukang liwayway. Biglang tumunog ang kanyang telepono sa loob ng bag. Isang hindi rehistradong numero, ngunit kabisado ng kanyang puso ang bawat digit nito. Si Marco. Hindi niya sinagot, ngunit pumasok ang isang voice message. Hinayaan niya itong tumunog sa loob ng tahimik na sasakyan. Lina, please, nasaan ka? Iniwan ako ni Mama sa presinto. Wala akong mapuntahan. Ang mga tao rito sa labas, hinahanap ka nila. Hinahanap nila ang pera. Patawarin mo ako, Lina. Gagawin ko ang lahat. Magsimula tayong muli sa probinsya, kahit saan mo gusto. Huwag mo lang akong iwan ng ganito. Ang boses ni Marco ay puno ng paghagulgol, isang tunog ng isang taong nalulunod na pilit na kumakapit sa anino ng kanyang biktima. Ngunit sa pandinig ni Lina, ang boses na iyon ay wala ng kapangyarihan. Wala na ang kirot, wala na ang galit. Tanging isang malalim na pagod at awa ang natitira. Pinindot ni Lina ang delete button
Ang boses ni Marco ay naglaho na parang usok sa hangin. Kinuha niya ang kanyang SIM card, dahan-dahang binaluktot ito hanggang sa maputol at itinapon sa labas ng bintana habang binabagtas nila ang expressway patungong timog. Ang pagkakaputol ng maliit na pirasong plastik na iyon ay ang pinal na tuldok sa kanyang nakaraan. Saan po tayo, ma'am? Tanong ni David habang nakatingin sa rear view mirror. Sa terminal ng bus, David. Doon sa biyaheng patungong Batangas. Ang tugon ni Lina, ang kanyang tinig ay matatag at puno ng katiyakan. Doon ako magsisimulang muli. Sa lugar kung saan ang amoy ng dagat at lupa ay totoo, hindi tulad ng semento rito. Habang bumibilis ang takbo ng sasakyan, naramdaman ni Lina ang pagbigat ng kanyang mga talukap. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman niya na maaari na siyang matulog ng mahimbing nang hindi natatakot sa susunod na araw. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-idlip, isang huling anino ng pag-aalinlangan ang bumulong sa kanyang isipan. Sapat na ba ang distansya upang tuluyang malimutan ang hapdi ng pagkakanulo? O ang multo ng nakaraan ay susunod sa kanya hanggang sa dulo ng kanyang paglalakbay? Ang sasakyan ay dahan-dahang nilamon ng dilim ng expressway habang sa likuran ang mga ilaw ng BGC ay tuluyan ng naglaho, iniwan ng isang babaeng sa wakas ay may sarili ng direksyon. Huminga ka, Lina. Dito, ang hangin ay hindi nagmumula sa makina kundi sa buhay na ibinibigay ng kalikasan. Ang boses ni Tia Esme ay tila isang banayad na haplos sa gitna ng katahimikan ng madaling araw. Pagbaba ni Lina mula sa sasakyan, ang sumalubong sa kanya ay hindi ang amoy ng usok at semento ng BGC, kundi ang amoy ng basang lupa at ang alat ng dagat na nagmumula sa di kalayuan. Ang katahimikan sa probinsya ay may sariling musika, ang banayad na paghampas ng mga dahon ng niyog sa isa't isa at ang malayong tilaok ng manok na nagbabadya ng bukang liwayway. Ang bawat hininga na kinukuha ni Lina ay tila isang paghuhugas sa kanyang baga na matagal nang nalunod sa lason ng lungsod. Nakatayo si Tia Esme sa pintuan ng lumang bahay na gawa sa kahoy at kawayan. Ang kanyang mukha, na puno ng mga guhit ng panahon, ay nagpakita ng isang ngiting tanging isang ina lamang ang makapagbibigay. Walang tanong, walang paghuhusga, tanging pagtanggap. Dahan-dahang lumapit si Lina. Sa bawat hakbang niya sa damuhan, naramdaman niya ang lamig ng hamog na dumidikit sa kanyang mga paa. Ang golden moment na ito ay nangyari nang tuluyan na siyang makalapit sa kanyang tiya. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa balikat ng matanda at doon, sa ilalim ng nag-aagaw na dilim at liwanag, ay bumuhos ang lahat ng luhang pinigilan niya sa loob ng 3 taon. Ang kanyang paghagulgol ay hindi tunog ng pagkatalo, kundi ang tunog ng isang pader na tuluyan ng gumuho upang magbigay daan sa bagong pundasyon. Tiyam, wala na po. Wala na ang lahat. Bulong ni Lina sa gitna ng kanyang pag-iyak. Wala na ang mga tanikala, Lina. Pero narito ka, at iyon ang pinakamahalaga. Sagot ni Tia Esme habang hinahaplos ang buhok ng kanyang pamangkin. Halika sa loob. May mainit na barako at kakanin na naghihintay sa iyo. Dito, ang tanging obligasyon mo ay ang mahalin ang iyong sarili. Pumasok si Lina sa loob ng bahay. Ang amoy ng nilagang kape at sinangag ay nagdala sa kanya pabalik sa panahon ng kanyang kabataan. Noong ang tanging problema niya ay ang init ng araw at ang pagod sa paglalaro. Inilapag niya ang kanyang maliit na bag sa sahig.
Ang bawat sulok ng bahay na iyon ay may baong kwento ng katapatan at tunay na pagmamahal, malayo sa mapanghusgang mga mata ni Doña Remedios at sa mapanlinlang na yakap ni Marco. Habang nakaupo sa hapagkainan, tiningnan ni Lina ang kanyang mga kamay. Nanginginig pa rin ang mga ito, ngunit ang panginginig na ito ay hindi na dahil sa takot. Ito ay dahil sa pananabik sa isang bukas na siya na ang may-ari. Kinuha niya ang baso ng mainit na kape. Ang init nito ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga palad patungo sa kanyang puso. May mga taong tumatawag sa lumang telepono rito kagabi, Lina. Mahinahong sabi ni Tia Esme habang naglalagay ng pagkain sa plato. Isang lalaking nagngangalang Marco. Humihingi ng tawad, nagmamakaawa. Sabi ko sa kanya, ang Lina na kilala niya ay patay na sa BGC. Ang Linang narito ay wala ng oras para sa mga multo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lina. Salamat, Tia. Tama ka. Ang linang iyon ay ibinaon ko na kasama ng mga basag na kristal sa unit na iyon. Nang matapos ang almusal, lumabas si Lina sa balkonahe na nakaharap sa malawak na bukirin. Ang araw ay tuluyan ng sumikat, nagbibigay ng gintong liwanag sa mga palayan. Nakita niya ang isang maliit na bakanteng lote sa tabi ng bahay ni Tia Esme. Doon, sa isipan ni Lina, nagsimulang mabuo ang isang bagong pangarap. Isang maliit na bakery, isang lugar kung saan ang amoy ng bagong lutong tinapay ay maghahatid ng ngiti sa mga bata sa probinsya. Ngunit habang ninanamnam niya ang katahimikan, isang pamilyar na tunog ang narinig niya mula sa kalsada. Ang tunog ng isang sasakyang dahan-dahang humihinto sa tapat ng kanilang bakod. Isang lumang jeep at mula rito ay bumaba ang isang lalaking may dalang isang maliit na kahon. Kinabahan si Lina, ngunit nang makita niya ang mukha ng lalaki, napahawak siya sa rehas ng balkonahe. Hindi ito si Marco. Ito ay ang driver ng bus na sinakyan niya. May dalang isang bagay na nalimutan niya sa upuan. Dahan-dahang lumapit ang lalaki at iniabot ang kahon. Mrs., nalimutan ninyo ito. Sabi ninyo ay mahalaga ito sa inyo. Binuksan ni Lina ang kahon. Sa loob nito ay ang kanyang mga succulents, ang mga halamang pilit niyang binuhay sa balkonahe ng BGC. Ang mga dahon nito ay bahagyang nalanta sa biyahe, ngunit ang mga ugat ay nananatiling matatag. Napangiti si Lina, isang tunay at malalim na ngiti. Kung ang mga halamang ito ay nakaligtas sa bagyo, siya pa kaya? Salamat po, bulong niya sa driver. Habang naglalakad pabalik sa bahay, naramdaman ni Lina ang isang kakaibang pakiramdam. Ang kanyang burner phone ay wala na. Ang kanyang nakaraan ay tila isang malabong panaginip. At sa wakas, ang kanyang hininga ay kanya na. Ngunit sa kabila ng kapayapaang ito, isang huling anino ang gumuhit sa kanyang isipan. Paano kung ang hustisya ay hindi lamang sapat sa pag-alis? Paano kung ang mga De La Vega ay gumawa ng paraan upang mahanap siya at sirain ang bagong paraisong ito? Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng ilog na dahan-dahang tinatangay ang mga tuyong dahon ng nakaraan. Sa isang maliit na bayan sa Batangas, kung saan ang amoy ng dagat ay humahalik sa bawat umaga, isang bagong buhay ang nagsimulang mamukadkad. Hindi na ito ang buhay na nasusukat sa taas ng mga gusali sa BGC o sa kinang ng mga diamanteng ninanakaw sa dilim. Ito ay isang buhay na may lasa ng pandesal, amoy ng barako, at tunog ng tapat na tawanan.
Si Lina ay gising na bago pa man sumikat ang araw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya bumabangon dahil sa takot sa bulyaw ng biyenan o sa pangangailangang pagsilbihan ang isang asawang walang paninindigan. Bumabangon siya dahil sa pananabik. Ang kanyang mga kamay na dati ay nanginginig sa paglilinis ng mga mamahaling kristal, ngayon ay puno ng harina. Ang bawat masa niya sa harina ay tila isang paraan ng paghubog sa kanyang sariling tadhana. Ang Linas Panaderia ay hindi lamang isang negosyo, ito ang kanyang altar ng kalayaan. Ang golden moment ng kanyang bagong buhay ay nangyayari tuwing hapon kapag ang mga bata sa baryo ay nagtatakbuhan patungo sa kanyang munting tindahan. Sa bawat tinapay na ibinibigay niya, nararamdaman ni Lina ang isang uri ng kayamanan na hindi kailanman maibibigay ng anumang unit sa condominium. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng kanyang mga halaman sa harap ng bakery, ang mga succulents na nakaligtas mula sa BGC na ngayon ay malalago at malulusog na, isang pamilyar na balita ang nakarating sa kanya mula sa isang kaibigan sa Maynila. Si Doña Remedios at si Marco ay tuluyan ng nawalan ng lahat. Matapos ang eskandalo sa BGC, kumalat ang balita tungkol sa kanilang mga utang at panloloko. Wala nang kumpanyang tumatanggap kay Marco at si Remedios ay nakatira na lamang sa isang maliit at madilim na paupahan sa labas ng lungsod, malayo sa karangyaan na dati niyang ipinagyayabang. Sinasabing si Marco ay madalas makitang tulala. Hinahanap ang asawang itinapon niya para sa isang sugal na hindi niya kailanman nanalo. Nakahinga ng malalim si Lina, walang halong poot, walang halong galit. Sa loob ng kanyang puso, natagpuan na niya ang kapayapaan. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pananatili ng matagal sa isang relasyong nakakasakal at pinatawad na rin niya ang tadhana sa pagbibigay sa kanya ng isang masakit na leksyon. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik. Ito ay ang pagpapaubaya sa hustisya ng langit habang siya ay nagpapatuloy sa kanyang sariling landas. Lina, anak, halika na at maghapunan. May inihanda akong paborito mong isda. Tawag ni Tia Esme mula sa loob. Susunod na po, Tia. Tugon ni Lina, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng sigla. Tiningnan ni Lina ang papasikat na buwan sa itaas ng bukirin. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay naging mga peklat ng karangalan, mga paalala na ang isang babae, gaano man tadtarin ang mga pakpak, ay laging may kakayahang muling lumipad kung pipiliin niyang mahalin ang kanyang sarili ng higit sa lahat. Ang tunay na utang na loob ay hindi sa mga taong nagbigay sa iyo ng material na bagay, kundi sa iyong sarili dahil pinili mong mabuhay, pinili mong lumaban, at pinili mong maging malaya. Dito sa dulo ng kanyang paglalakbay, hindi lamang bahay ang nahanap ni Lina. Nahanap niya ang kanyang sariling tahanan sa loob ng kanyang puso.